Sarap gumising sa umaga kung naririnig mo yung mga ibon. Good morning guys. Gumigising ako nung 4:30 in the morning. Tapos 5 o'clock aalis ako. Kaya tara, samahan nyo ako papuntang work. Let's go! Kasing hump dito kaya yan ano kasi yan hinaharang para hindi ka masyadong mabilis magpatakbo kasi kabahayan ito maraming bahay dito kaya yung iba kasi pa kahit may speed limit yan normally kapag ka nagdadrive ka dito sa may mga bahay no ganito may limit lang yan either 50 kilometers per hour or kaya 30 lang kung walang nakalagay 50 pero kung may nakalagay na speed limit yun yung susundin mo yung iba kasi dito ang bilis magpatakbo kaya yun yung maraming hump na nakalagay bloke ng parang ang laking bloke ng semento na nakalagay doon sa sa daan. Kala, pagkita ko rin sa inyo yung daan guys parang kita nyo rin yung daan ko papuntang work. Talaga yung routine ko guys every day. Gigising ka ng 4:30 ng madaling araw tapos 30 minutes lang yung paghahanda mo bago ka umalis. Kami dito lahat ng kilos may inuurasan yan kasi dito sa trabaho hindi kami yung sahod namin hindi per day per hour yung trabaho namin dito kaya lahat ng kilos may nakaanong oras kaya ganun palagi kang nagmamadali kasi may hinahabol kang oras lahat ng minuto mahalaga. Ganon sila dito. Kaya masyadong hectic yung buhay namin dito kumpara dyan sa Pilipinas. Kaya doon sa nagsasabi sa akin, meron kasi nakakita sa aking picture sa Facebook Tapos sabi niya sa akin, wow, abroad ka pala. Ang sarap naman ng buhay. Gulat ako bakit kaya niya nasabi masarap yung buhay. Hindi masarap ang buhay sa abroad. Diyos ko. Naku, kung alam nyo lang mas yung buhay nyo dyan sa Pilipinas kasi lalo na yung nasa bahay lang yung hindi nagtatrabaho kumpara mo dito ang hectic ng schedule namin yung kayo nga dyan nag-ano lang
Para sa akin kasi masarap yung buhay kung gigising ka ng kung kailan yung gusto mo. Tapos wala kang iniisip na tatapusing trabaho. Yung ano lang, kagaya nung karamihan sa atin na naghihintay lang ng sahod ng mga asawa nila o kaya may mga kamag-anak sa abroad na nagpapadala, hihintayin lang yung suporta. Ayun yung masarap ang buhay kasi matutulog lang sila kung kailan nila gusto, gigising kung kailan nila gusto. Kung walang ginagawa, mag-Facebook, mag-YouTube, mag-TikTok. Yun. Kaya ikumpara mo yun sa buhay namin dito, wala kaming mga ganyang wala kaming mga ganyang oras. Lahat ng minuto may ginagawa ka. Kahit alas 6 ako mag-uumpisa ng trabaho, maaga akong umaalis kasi mas gusto ko yung maaga akong mag-umpisa para maaga din akong matapos. Pero hindi naman ibig sabihin maaga akong matapos o uwi na. Hintayin ko pa rin yung kailan matapos yung oras ko. Dito yung alas 5 guys kasi summer na ngayon dito, pero pag winter yan, Diyos ko, yung alas 5 parang ano pa yan, alas 2 ng madaling araw kasi ang tagal lumiwanag kapag winter. Alas 8 ng umaga tsaka pa yan mag-uumpisang liliwanag. Kaya yun yung mahirap. Yung winter talaga yung pinakamahirap dito, lalo na yung mga matatanda, yun, magkaka-depress sila kasi madilim. Kaya sa atin, masarap sa atin kasi palaging mainit tsaka maliwanag. Alas 6, mga 5 mga ganito na din, 5:30 iliwanag na sa atin, diba?
Ewan ko kung nakikita nyo yung price ng parking dito guys. Oh my god. Yan yun yung price. Ayan. Ang mahal. Pero mo yung 24 hours mong parking dito, babayad ka ng 25 euros. Multiply mo lang yan. Ngayon yung euro is 65. I-multiply mo ng 65 yan. Yun yung bayad mo ng 24 hours dito. Buti na lang libre ako ng ano dito, parking. Kasi dati nagbabayad ako ng parking doon sa harap ng tinatrabahuan ko. Mahal din na. 5,000 yung, kasi private yun. Pag-aari ng Jewish. 5,000 pesos per month. 8 hours lang ako magpa-parking doon. Wala kasing libreng parking dito eh. Pero dahil binigyan ako ng parking doon sa trabaho ko, kaya nakakalibre ako. Pero maglalakad pa lang, maglalakad ako ng mga 5 to 7 minutes mula dito. Okay lang din naman. Meron pa. Hindi ako hihinto, may tao. Doon muna ako. Lumabas ako kasi may tao. Masyadong maaga pa, natatakot akong bumaba. May tao kanina, ayun, nandun pa sila. Hindi talaga ako bababa dito sa sasakyan ko kapag hindi yan sila aalis. Yan. Lalabas na ako. Takot ako. May tao pa doon eh. Mga, yun yung nagtatrabaho siguro dito kasi yung building na papasukan ay lilipatan namin. Ito, lilipat kami dito sa building na to. In 2 years, lilipat kami sa building na ito. Siguro sila yung nagtatrabaho dito 24 hours kasi ito ginagawa eh, kaya tatakot ako. Masyado pang maaga eh doon. Ano kasi yung Kuya Morgan kolega ko yun, dito siya sa main building nagtatrabaho. Doon kasi ako nagtatrabaho sa extension office ng Hall of Justice eh. Kaya maglalakad pa. Pero pagka lumipat na kami dito ay sa baba lang yung parking. Kaya okay na sana kung makalipat. Pero ginagawa pa in 2 years pa bago kami makalipat. Dito ako dadaan ngayon. Kasi maliwanag na. Mali doon po sa kabila. Yan yung TV station dito guys. Yan. Laki niyan. Doon ako pumasok kanina. Pababa doon papuntang parking. Ang laki ng parking kasi eh. Mga ay ano yun, hanggang -7 pababa. Doon ako pumarking sa -3 kasi
Katabi nun, yung elevator. May elevator naman doon sa ano. Pero ayun, tatakot na ako. Pumunta pa doon sa baba pa. Kasi madaming tatakot nga ako kanina kasi may mga tao doon. Hindi ko alam kung yun yung mga nagtatrabaho doon sa ano. Doon sa uy, hindi pala. Akala ko sarado. May dumadaan na train doon sa ibabaw. Kakatakot kasi. Yan, hindi talaga masarap ang buhay. Kung ano pa to, kung winter pa to, ay nakakatakot maglakad dito kasi madilim na madilim pa. Ngayon, buti na lang. Pa-summer na, kaya maliwanag na yung daan. Tsaka wala pang gaanong tao. Ano na, mamaya mga alas 7. May mga tao na yun dito. Marami-rami na rin. Kaya, yun. Kakatakot naman yung ibon na yun. Itim na ibon ng ingay. Lalakad ako ngayon dito sa ano. Ito yung Jewish community yung nilalakaran ko, guys. Halos lahat ng nakatira dito Jewish. Kasi nandito sila malapit sa city. Sila kasi yung negosyo ng mga yon, karamihan sa kanila ay mga diamond. Kaya itong Antwerp City, itong tinitirhan ko, ito yung Diamond Center of the World. Dito dumadaan yung mga diamond, pinopolish, dinadala yun dito, pinapadala dito ng mga, ngayon may hindi lang mga Israeli yung nandito, tsaka mga din Indian, sinesend nila dito yung mga nila, yung rough na diamond, tapos dito nila pinapolish, tapos yun binibenta, kaya pinapadala doon na sa iba't ibang bansa. Kaya may kaibigan ako nagtatrabaho malapit sa building, malapit lang din dito yung building nilang tinatrabahoan. Siya yung maghahatid ng yung mga jewelry doon sa store. Marami kasing din, maraming store dito na maraming shop, mga jewelry shop doon sa city. Malapit na malapit ako sa city. Maingay yung may ginagawa kasi dito yung tabi ng tinatrabahoan ko, may ginagawang building. Kaya dito ako sa likod dumadaan. Itong katabi ng opisina namin is din ng police. Ito yung likuran, ginagawa din yung pintuan nila. Kaya yun, may mga police combi dito kasi yan, opisina yan ng police. Dito naman ako nagtatrabaho, itong building na to, pero hindi naman yung buong building, yung kasi satellite office lang ng Hall of Justice ito eh. 3 palapag lang yung nirerentahan ng gobyerno para sa Hall of Justice. Yung iba't ibang sa ibang floor, iba't ibang opisina din. Ako yung pinakaunang pumapasok dito sa amin. Kaya maaga. Mas magandang magtrabaho pag maaga. Wala ka nga lang kausap. Ayan, ang dilim pa. Tama, ang dilim pa. Hindi man lang ayan. Nandito na ako sa office, guys. Ayan, maliwanag na. Kaya, bye-bye muna.